Alam mo ba na maraming mananampalataya ang natatalo ng mga espiritual na paghaharap ng hindi man lang namamalayan? Araw-araw, nahaharap tayo sa mga hamon na sumusubok sa ating pananampalataya. Patuloy na mga tukso, nakakapagparalisa ng mga pagdududa at mahihirap na desisyon. Ang hindi alam ng karamihan ay mayroong isang makapangyarihang solusyon, ngunit bihira itong gamitin sa tamang paraan. Ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay hindi lamang karagdagang kaalaman, ngunit isang lihim na may kakayahang baguhin ang iyong espiritual na buhay. Ang susi ay nasa baluti ng Diyos. Oo, ang parehong baluti na binanggit ni Apostol Pablo sa liham sa mga taga-Efeso. Ito ay hindi lamang isang malayong metapora o isang tool na nakalaan para sa mga sandali ng krisis. Ito ay, sa katunayan, ang ubod ng isang matagumpay at kasiyasyang buhay kung alam mo kung paano ito gamitin ng maayos. Sa mga tao ay hindi nauunawaan na ang baluti ng Diyos ay hindi automatikong kumikilos. Ang kaalaman tungkol dito ay hindi sapat. Kinakailangang magbihis at buhayin ito ng may layunin at pangunawa. Dinadala tayo nito sa isang mahalagang tanong. Bakit ang ilang Kristiyano ay tila hindi natitinag sa harap ng kahirapan habang ang iba ay gumuho sa unang balakid? Ang pagkakaiba ay sa kung paano nila ginagamit ang banal na baluti na ito. Sa buong video na ito, gagabayan kita upang maunawaan ang kahalagahan ng bawat piraso at kung paano makakatulong ang bawat isa sa iyo na malampasan ang mga panloob at panlabas na pakikibaka. Hindi mahalaga kung ito ay tungkol sa paglaban, sa takot, pag-aalinlangan o kahit na mga tuksong pinansyal. Ang turong ito ay may kapangyarihang baguhin ang iyong buhay ng pananampalataya. At hindi ko lang ipapaliwanag sa iyo kung paano gumagana ang bawat bahagi ng baluti, kundi kung paano ito isabuhay sa konkreto at epektibong paraan. Handa ka na bang i-unlock ang kaalamang ito na magbabago sa iyong paglalakad kasama ang Diyos? Paghahanda. Araw-araw ay isang bagong larangan ng digmaan kung saan ang kaaway, tuso at matiyaga ay naghahanap ng anumang puwang upang salakayin tayo. Ang pagiging handa ay nangangahulugan ng pananatiling alerto at kumpleto sa kagamitan ng baluti ng Diyos. At dito ang panalangin ay gumaganap ng isang pangunahing papel. Ito ay sa pamamagitan ng direktang koneksyon sa lumikha na tayo ay tumatanggap ng pag-unawa, lakas at patnubay upang harapin ang anumang dumating. Ngayon, paano ka naghahanda para sa bawat araw na laban? Isipin ang isang sundalo na pumapasok sa labanan ng walang armas o proteksyon. Sa katulad na paraan, maraming Kristiyano ang nagsisikap na gawin ang kanilang pang-araw-araw na buhay nang hindi nakasuot ng espiritual na baluti, na iniiwan silang madaling madamay sa mga silo ng kaaway. Pagsasanay ng isang mandirigma. Ang pagbabasa ng banal na kasulatan, paglalaan ng mga sandali sa pagmumuni-muni sa salita at pagsasagawa ng pag-aayuno ay mga sandata na nagpapatibay sa ating pananampalataya at nagpoprotekta sa atin mula sa mga pag-atake ng kaaway. Ang bawat piraso ng baluti mula sa helmet ng kaligtasan hanggang sa tabak ng espiritu ay may mahalagang layunin. Gayunpaman, ang mga tool na ito ay magiging epektibo lamang kung gagamitin natin ang mga ito ng sinasadya at may buong kamalayan. Pagnilayan, naglalaan ka ba ng oras araw-araw upang palakasin ang iyong espiritu? Ito ay hindi lamang tungkol sa pagprotekta sa ating sarili, ngunit tungkol din sa paglipat patungo sa mga layunin na mayroon ang Diyos para sa ating buhay. Halimbawa, sa larangan ng pananalapi, karaniwan ang mga tuksong kumilos sa labas ng mga simulaing Kristiyano. Ngunit sa espiritual na pag-unawa, matutukoy natin ang mga patibong na ito at kumilos ng may integridad. Ang bawat panalangin na ating idinadalangin ay hindi lamang naglalapit sa atin sa Diyos, ngunit nagsisilbing panangga laban sa mga kahirapan. Habang pinapanatili natin ang koneksyong ito,
Kahit na sa gitna ng pinakamatinding pakikibaka, nararanasan natin ang kapayapaan ni Kristo na lumalampas sa anumang pangyayari. Ang paghahandang ito ay hindi nag-aalis ng mga salungatan, ngunit nagbibigay ito sa atin ng kakayahang harapin ang mga ito ng may tapang at pananampalataya. Kaya kapag pagdating ng unos, hindi tayo matitinag dahil lalakas tayo at handa. Ang bawat munting tagumpay na ating nakamit ay katibayan ng espiritual na paghahandang ito. Huminto ka ba upang isaalang-alang kung paano ka mabubuhay sa bawat araw sa tagumpay sa disiplinang ito na pagsisikap? Ang araw-araw na pagbabasa ng Biblia, oras na ginugugol sa pananalangin at mga gawain tulad ng pag-aayuno ay mga paraan upang patalasin ang ating pananampalataya at laging maging handa sa espiritual na mga labanan. Isipin ito, gaano katatag ang iyong koneksyon sa Diyos ngayon? Isipin ang isang mananakbo na sumusubok na lumahok sa isang marathon nang hindi pa nagsanay. Gayon din, nang walang pang-araw-araw na espiritual na disiplina, humihina ang ating pananampalataya at mas malamang na sumuko tayo sa mga tukso at hamon. Sa makatuwid, ang pagsusuot ng baluti ng Diyos araw-araw ay hindi dapat isang automatikong pagkilos, ngunit isang mulat na desisyon. Maliliit na pagdududa o mga tukso na, kung hindi haharapin, ay maaaring lumaki sa makabuluhang mga hadlang. Bawat talata na binabasa, bawat panalangin binibigkas at bawat sandali ng pag-aayuno ay isang pampatibay para sa iyong espiritual na proteksyon. Maglaan ng oras araw-araw para pag-isipan ang isang talata sa Biblia at ilapat ang mga turo nito sa iyong buhay. Ito ay hindi lamang magpapalakas sa iyong pananampalataya, ngunit tutulong sa iyo na mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Handa ka bang simulan ang paglalakbay na ito ng tuloy-tuloy na tagumpay? Mag-alay lamang ng 10 minuto sa isang araw para bulay-bulayin ang salita ng Diyos. Ang maliit na ugali na ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa iyong espiritual na buhay. Mahalagang tandaan na ang pagiging disiplinado sa espiritual ay hindi nangangahulugan ng pagiging perpekto. Sa halip ay pagiging nakatuon sa patuloy na paglago. Pinararangalan ng Diyos ang mga naghahanap ng kanyang presensya ng may pagtitiyaga. Ang parehong pagtitiyaga ang siyang nagbibigay daan sa atin na maging handang harapin ang anumang hamon. Sa bawat araw na pinili mong isuot ang baluti ng Diyos, ipinapahayag mo ang tagumpay laban sa mga kasinungalingan ng kaaway at pinalalakas ang iyong espiritu upang malampasan ang mga pagsubok na maaaring dumating. Kaya, handa ka bang paunlarin ang pang-araw-araw na disiplina sa iyong buhay? Ang kahinaan, hindi ito kumikilos ng random. Tingnan mabuti kung saan tayo pinakamahina. Ang layunin nito ay maaaring magpakita mismo sa pamamagitan ng takot, pagdududa o mga tukso na umaakit sa ating pinakamalalim na pagnanasa. Gayunpaman, binigyan tayo ng Diyos ng baluti na idinisenyo upang takpan ang mga sensitibong bahaging iyon. Halimbawa, ang sinturon ng katotohanan ay mahalaga upang malabanan ang mga kasinungalingan na sumusubok na iligaw tayo. Pagnilayan sa anong aspeto ng iyong buhay, nararamdaman mo na madalas kang inaatake ng kaaway. Karaniwan para sa mga pag-ataking ito na may ugnay sa ating mga kawalan ng kapanatagan, tulad ng kawalan ng tiwala sa sarili, ang bigat ng pagkakasala sa mga nakaraang pagkakamali o ang pakiramdam na hindi sapat. Ngunit pinoprotektahan tayo ng baluti ng hustisya sa mga sandaling iyon. Ang baluti na ito ay hindi kumakatawan sa ating sariling katuwiran, ngunit ang katuwiran ni Kristo na tumatakip sa atin. Sa paggamit nito, ipinahahayag natin na ang ating pagkakakilanlan ay wala sa ating mga nakaraang pagkakamali, kundi sa pagtubos na sakripisyo ni Jesus. Ano ang ginagawa mo para matandaan na ang iyong tunay na pagkatao ay kay
Kristo at hindi sa iyong mga kahinaan. Magtiwala sa Diyos kahit na ang lahat ay tila salungat sa atin. Kapag nahaharap sa takot, kailangan nating itaas ang kalasag na ito, alalahanin na ang Diyos ay kasama natin sa bawat laban. Kabilang dito ang pagtitiwala sa Kanya sa mga lugar tulad ng pananalapi. Paniniwalang magbibigay siya kahit sa masamang kalagayan. Maaari mo bang ilagay ang iyong tiwala sa Diyos kahit na nahaharap sa kawalan ng katiyakan sa ekonomiya? Higit pa rito, ang ating isip ay isa pang karaniwang target ng kaaway. Sa pamamagitan ng mga pagdududa at kawalan ng katiyakan, sinisikap nitong pahinain tayo. Ngunit ang helmet ng kaligtasan ay pinoprotektahan ang ating mga kaisipan na nagpapaalala sa atin na tayo ay tinubos at na ang mga kasinungalingan ng kaaway ay walang kapangyarihan sa atin. Marahil ay pinaniwala ka ng kaaway na hindi ka karapat-dapat sa kaligtasan o nakalimutan ka na ng Diyos. Paano mo naprotektahan ang iyong isip mula sa mga pag-ataking ito? Kapangyarihan. Hindi lamang sila nagsisilbing depensa, ngunit nagbibigay daan ito sa atin na umasenso kahit sa mga lugar kung saan tayo pinakamahina. Natukoy mo na ba ang iyong mga lugar ng kahinaan? Paano mo sila mapapalakas gamit ang bawat piraso ng baluti ng Diyos? Ang kaalamang ito ay hindi lamang para sa personal na proteksyon, kundi upang bumuo din ng mas malakas na espiritual na pagkakaisa sa mga mananampalataya. Pagsasama-sama ng ating mga panalangin at ating pananampalataya, tayo ay bumubuo ng isang hindi malalampasan na espiritual na hadlang. Itinuro mismo ni Jesus na kung saan nagtitipon ang dalawa o higit pa sa kanyang pangalan, naroroon siya. Mateo 13:20. Huminto ka na ba upang maranasan ang kapangyarihan ng pananalangin kasama ng ibang mga kapatid sa pananampalataya? Ang pagkakaisa na ito ay nagbibigay sa atin ng lakas, hindi lamang sa ating mga individual na pakikibaka, kundi pati na rin sa pagbuo ng isang malakas na espiritual na komunidad. Bawat mananampalataya ay nagdadala ng kakaiba, mga karanasan, mga kaloob at kakayahan na kapag pinagsama-sama ay lumilikha ng sama-samang lakas na hindi masira ng kaaway. Marahil ay nahaharap ka sa isang labanan ngayon at pakiramdam mo ay nag-iisa ka. Naisip mo na bang humingi ng suporta at panalangin sa komunidad ng iyong pananampalataya, sa mga kaibigan ng parehong pananampalataya o paghanap ng patnubay ng pastoral ay mga praktikal na paraan upang mapangalagaan ang pagkakaisang ito? Sino ang maaari mong kaisa ngayon upang palakasin ang iyong espiritu? Higit pa rito, ang pagkakaisa ng mga mananampalataya ay nagpoprotekta sa atin laban sa mga pagkakabahabahagi na sinusubukang ihasik ng kaaway. Ang isang hukbong na hati ay mahina, ngunit kapag tayo ay nagkakaisa, hindi tayo nag-iiwan ng puwang para makapasok ang kaaway. Kasama sa mga praktikal na halimbawa ang pakikilahok sa mga pagpupuyat sa panalangin o mga sandali ng sama-samang pag-aayuno para sa iisang layunin. Nakilahok ka na ba sa mga aktibidad na tulad nito kasama ng iyong komunidad ng pananampalataya sa layunin ng Diyos at sa ating mga kapatid kay Kristo? Ang koneksyon na ito ay pinalalakas sa pamamagitan ng panalangin, pag-aaral ng salita at patuloy na pakikisama. Sa pamamagitan ng pagbuo ng mga ugnayang ito, nabubuo natin ang isa't isa at bumubuo ng hindi masisirang espiritual na harapan. Handa ka bang sumama sa ibang mga mananampalataya at maging bahagi ng espiritual na pader na ito na hindi kayang wasakin ng kaaway? Ito nang baluti ang ating mga kaisipan na kadalasang binubugbog ng mga pagdududa, takot at kalituhan na matalinong inihasik ng kalaban. Sa pamamagitan ng pag-alala sa ating kaligtasan at sakripisyo ni Kristo, pinalalakas natin ang ating isipan laban sa mga kasinungalingang ito na para bang naglalagay tayo ng isang filter na pumipigil sa mali o negatibo na tumagos sa ating loob. Magmuni-muni sandali,
Paano na impluwensyahan ng katiyakan ng iyong kaligtasan ang iyong mga iniisip? Ang helmet ng kaligtasan ay hindi lamang pinoprotektahan tayo, ngunit patuloy na nagpapaalala sa atin na tayo ay pag-aari ng Diyos at na tayo ay tinubos sa hindi mabilang na halaga. Kapag ang katotohanan ito ay matatag na naitatag sa ating isipan, ang mga akusasyon ng nawawalan ng kapangyarihan ng kaaway. Nagkaroon ka ba ng mga araw na tila nangingibabaw sa iyo ang pagkalito, ngunit nang maalala mo ang iyong kaligtasan ay nakaranas ka ng kapayapaang bumalik sa iyo? Mga kaisipan, ang isang halimbawa nito ay kapag sa gitna ng isang krisis, ang isang talatang tulad ng wala ng paghatol sa mga nakay Kristo Jesus, Roma 8:1, ay naging isang angkla. Paano mo pinangangasiwaan ang mga negatibong kaisipan na lumabas sa iyong isipan? Bilang karagdagan sa pagprotekta sa atin, inaanyayahan din tayo ng helmet na i-renew ang ating mga iniisip araw-araw. Sa mundong sumusubok na hubugin tayo sa mga pamantayan nito, tinutulungan tayo ng helmet na panatilihing nakaayon ang ating isipan sa mga walang hanggang katotohanan ng Diyos. Ang pagpapakain sa ating isipan ng salita ay nagbabago sa ating pananaw at nagpapalakas sa atin laban sa mga kasinungalingan ng kaaway. Nakagawa ka na ba ng pagsisikap na i-renew ang iyong isip araw-araw sa banal na katotohanan? Na bahagi ng ating pagkatao, ang ating isip. Ang pinakamatinding labanan ay ipinaglalaban dito, ngunit sa helmet na ito ay nakakamit natin ang katiyakan na mayroon na tayong tagumpay kay Kristo. Tandaan, hindi sa pamamagitan ng ating lakas, kundi sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesus na maaari tayong sumulong ng may kumpiyansa, batid na anuman ang mga pag-atake na ating harapin, tayo ay nasasakupan. Naisuot mo na ba ang helmet ng kaligtasan ngayon upang pangalagaan ang iyong mga iniisip? Na katotohanan ng kanyang salita, na nagpapanatili at gumagabay sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Kung wala ang katotohanan ito, ang ating espiritual na buhay ay humihina at tayo ay madaling mabiktima ng mga kasinungalingan ng kaaway na siyang ama ng panlilinlang. Ang pagsusuot ng sinturon ng katotohanan ay nakaangkla sa ating buhay sa sinasabi ng Diyos tungkol sa atin at sa mga pangakong ibinigay niya. Nanindigan ka ba na matatag sa katotohanan ng salita o pinahintulutan mo ba ang mga kasinungalingan ng mundo na makahanap ng lugar sa iyong isipan? Isang konsepto na naiintindihan. Isa itong prinsipyong isinasabuhay. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay," Juan 14:13, na ang ibig sabihin ay ang tunay na paglakad ay kinabibilangan ng pagsunod sa kanyang mga yapak sa bawat araw. Ang sinturong ito ay nagbibigay daan sa atin na makilala kung ano ang nagmumula sa Diyos, sa kung ano ang panlilinlang ng kaaway. Sa mundong puno ng mga kasinungalingan na nagkukunwaring katotohanan, ang pamumuhay ayon sa mga turo ni Jesus ang tanging paraan upang maiwasan ang malinlang. Paano mo inilalapat ang banal na katotohanan sa iyong pang-araw-araw na mga desisyon? Sinturong ito nawawala ng kapangyarihan ang mga kasinungalingang iyon dahil alam natin kung sino tayo kay Kristo at lumalakad tayo ng may kumpiyansa. Ang isang praktikal na halimbawa ay ang pagpapalit ng mga kaisipan ng pagkatalo ng mga pahayag sa Biblia tulad ng magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin, Filipos 4:13. Anong mga kasinungalingan ang kailangan mong iwan ngayon para mapalitan ito ng katotohanan ng Diyos, upang higpitan ang kanyang tunika at maging handa sa labanan? Sa parehong paraan, ang pagsusuot ng sinturon ng katotohanan ay inihahanda ang ating sarili para sa mga espiritual na labanan na ating haharapin, na tinitiyak na tayo ay matatag na nakatanim sa mga pangako ng Diyos. Kung wala ang
paghahandang ito, hindi tayo makakasulong sa layunin ng Diyos para sa atin. Handa ka na bang isulong ang iyong layunin? Kung gayon, magsimula sa pamamagitan ng paghihigpit ng iyong sinturon ng katotohanan at pamumuhay ayon sa mga banal na prinsipyo ay hindi lamang isa pang piraso ng baluti. Ito ang pundasyon kung saan nakabatay ang ating buong espiritual na buhay. Kapag tayo ay nakasalig sa katotohanan ng Diyos, tayo ay nagiging hindi natitinag kahit na sa harap ng mga panlilinlang ng mga kaaway. Ang katotohanan ito ang nagiging aksis na gumagabay sa ating pananampalataya, sa ating katarungan at sa ating kapayapaan. Ang paglalagay ng sinturon ng katotohanan ay nangangahulugan ng pamumuhay, ng may integridad at transparency. Alam na ang salita ng Diyos ang ating kompas. Nabigkisan mo ba ang iyong sarili ng sinturon ng katotohanan? Ngayon, sa atin na matatag kahit na ang mga pangyayari ay tila napakabigat o tumayo. Ang kalasag na ito ay hindi lamang humaharang sa mga pag-atake ng kaaway, ngunit nagpapaalala rin sa atin na ang ating lakas ay nagmumula sa Diyos at sa Kanyang mga pangako. Sa anong mga sandali sa iyong buhay nararamdaman mo na kailangan mong itaas ang kalasag na ito ng mas matindi? Ang pagtataas ng kalasag ng pananampalataya ay hindi isang pasibong gawa. Ito ay isang sinadyang aksyon na nangangailangan ng aktibong pagtitiwala na ang Diyos ang may kontrol. Nangangahulugan ito ng paniniwala kahit nasa gitna ng mga hamon sa pananalapi na ipagkakaloob ng Diyos o pananatilihin ng pananampalataya sa isang krisis sa kalusugan. Nagtitiwala sa Kanyang pangangalaga at pagpapagaling. Bagaman ang pananampalataya ay hindi nag-aalis ng mga paghihirap, nagbibigay ito sa atin ng lakas na harapin ang mga ito ng may pagtitiwala. Batid na ang tagumpay ay ginagarantiyahan na. Nagtiwala ka ba sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok na kinailangan mong maranasan? Kakayahan nitong magparalisa sa atin. Itinuturo sa atin ng Hebreo 11:2-1 na ang pananampalataya ay ang katibayan ng mga bagay na inaasahan, ang katibayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang pagkakaroon ng pananampalataya ay nangangahulugan ng paniniwala na kahit na walang nakikitang ebidensya, ang Diyos ay gumagawa para sa atin. Paano mo magagamit ang kalasag ng pananampalataya upang harapin ang mga takot na sumusubok na sakupin ka? Ang kalasag na ito ay hindi lamang humaharang sa takot, kundi pati na rin sa mga kasinungalingan na sinusubukang itanim ng kaaway, tulad ng mga pagdududa tungkol sa pag-ibig ng Diyos o sa ating kakayahang magtagumpay. Ang pagtataas ng kalasag ng pananampalataya ay pagbubulay-bulay sa mga pangako ng Diyos, gaya ng Jeremias 29:11. Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa iyo, mga plano para sa kasaganaan at hindi para sa kapahamakan. Ang pagpapakain sa ating pananampalataya ng salita ay nagpapatibay sa ating depensa laban sa mga kasinungalingan ng kaaway. Paano mo pinapakain ang iyong pananampalataya araw-araw? Isang pader gamit ang kanilang mga kalasag. Upang protektahan ang isa't isa, maaari nating pagsamahin ang ating pananampalataya sa ibang mga mananampalataya. Ang sama-samang pagdarasal ay nagpapatibay sa ating sama-samang proteksyon na ginagawa tayong isang hindi malalampasan na kuta laban sa mga espiritual na pag-atake. Huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng pagbabahagi ng iyong pananampalataya sa iba at pagsandal sa komunidad. Handa ka na bang itaas ang kalasag ng pananampalataya at bumuo ng nagkakaisang prente sa iyong espiritual na komunidad? Mahalagang piraso ng baluti ng Diyos na idinisenyo upang protektahan ang ating mga puso, ang ubod ng ating mga damdamin at mga desisyon. Kung wala ang proteksyong ito, naiiwan tayong nakalantad sa mga palaso ng pagkakasala, kahihiyan at pagkondena na madalas na binabaril ng kaaway. Gayunpaman,
Ang baluti na ito ay hindi batay sa ating sariling katuwiran, ngunit sa katuwiran ni Kristo na sumasakop sa atin at nagbibigay sa atin ng katiwasayan. Sa pamamagitan ng pag-unawa dito, maaari tayong lumakad ng may kumpiyansa. Alam na ang ating halaga ay hindi nakasalalay sa ating mga kabiguan, ngunit sa sakripisyong ginawa ni Jesus para sa atin. Napag-isipan mo na ba kung paano mapoprotektahan ng baluti na ito ang iyong puso mula sa mga pag-atake ng kaaway? Pagkakasala para sa mga nakaraang pagkakamali, kahihiyan sa hindi pagtupad sa mga inaasahan, at takot na husgahan ay karaniwang mga sandata na ginagamit upang masira tayo. Hindi gayon paman, kapag isinuot natin ang katuwiran ni Kristo, naalala natin na hindi natin kailangang pasanin ang mga pasanin na iyon dahil dinala na ito ni Jesus para sa atin. Kung paanong pinoprotektahan ng isang sundalo ang kanyang mahahalagang bahagi ng katawan, dapat nating protektahan ang ating puso gamit ang baluti na ito. Paano mo naprotektahan ang iyong puso mula sa mga paratang na sinusubukang i-level laban sa iyon ang kaaway? Ang katarungan ng Diyos ay nagbabago sa atin mula sa loob. Ang isang praktikal na halimbawa ay kung paano makikita ang katarungang ito sa paraan ng pagtrato natin sa iba. Sa halip na tumugon ng may galit o paghihiganti, tumutugon tayo ng may biyaya at katotohanan. Paano nakaimpluwensya ang katuwiran ni Kristo sa iyong pang-araw-araw na pag-uugali at relasyon? Tumitiyak sa atin ng kabaligtaran. Tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya at tayo ay minamahal na mga anak ng Diyos. Ang pagsusuot ng baluti na ito ay isang gawa ng pananampalataya na nagpapaalala sa atin na ang ating pagkakakilanlan ay kay Kristo, hindi sa ating mga kabiguan. Nakadarama ka ba ng katiwasayan sa pag-alam na ang iyong pagkakakilanlan ay nakaangkla kay Kristo sa kabila ng mga pagkakamali na maaari mong gawin? Na bagamat tayo ay hindi perpekto, ang ating katuwiran ay hindi nagmumula sa ating sarili, kundi kay Kristo. Nagbibigay ito sa atin ng lakas na sumulong ng may integridad at nakaayon sa kalooban ng Diyos. Nasuot mo na ba ang baluti ng katuwiran ngayon upang protektahan ang iyong puso at damdamin mula sa mga kasinungalingan ng kaaway? May pagtitiwala, anuman ang mga unos na ating kinakaharap, para kang mahigpit na nakaangkla ang iyong mga paa, anuman ang lakas ng hangin o alon. Naranasan mo na bang lumakad ng taglay ang kapayapaang ibinibigay ni Kristo kahit na sa gitna ng pinakamahihirap na pagsubok? Kristo ay isang puwersa na lumalampas sa mga pangyayari, isang katiyakan na nagpapanatili sa atin kahit sa pinakamaligalig na sandali. Gaya ng sinasabi sa Filipos 4:7, ang kapayapaang ito ay higit sa lahat ng pangunawa na nagbibigay sa atin ng katatagan at katahimikan sa gitna ng kahirapan. Sa pagsusuot ng mga sapatos ng Ebanghelyo ng kapayapaan, inihahanda natin ang ating sarili na harapin ang anumang hamon ng may katatagan at balanse. Isipin ang isang sitwasyon ng salungatan. Sa halip na mawalan ng pag-asa o tumugon sa galit, pipiliin mo ang kalmado, nagtitiwala na ang Diyos ay gumagawa kahit na wala kang makitang agarang solusyon. Ano ang karaniwan mong reaksyon sa mga biglaang hamon? Maaari mo bang panatilihing matatag ang iyong mga paa sa kapayapaang iyon na iniaalok ni Kristo? Nila tayo para sumulong. Ang Ebanghelyo ng kapayapaan ay hindi lamang isang kasangkapan sa pagtatanggol. Nagbibigay sa atin ng aktibong misyon upang dalhin ang mensaheng ito ng pag-asa sa iba. Ang ating pang-araw-araw na paglalakad ay dapat maging isang buhay na patotoo ng katahimikan at pananampalataya na nagpapakita na kahit sa gitna ng mga pakikibaka, mayroong kapayapaang makukuha ng mga nagtitiwala kay Kristo. Pagnilayan, nagkaroon ka ba ng mga pagkakataong magdala ng kapayapaan sa mga sitwasyong may tunggalian? Naibahagi mo na ba ang katahimikang iyon sa mga nakapaligid sa
Iyo, pangyayari ay hindi tiyak, maaari tayong sumulong sa pagkaalam na ginagabayan ng Diyos ang ating mga hakbang. Paano mo mailalapat ang kapayapaan ni Kristo sa mga bahaging iyon ng kawalan ng katiyakan sa iyong buhay? Sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga sapatos ng Ebanghelyo, hindi lamang tayo nakatagpo ng katatagan, kundi pati na rin ang layunin na nagpapahintulot sa atin na lumakad ng may kumpiyansa sa hinaharap at ibahagi ang kapayapaang ito sa isang mundo sa kaguluhan. Naisuot mo na ba ang mga sapatos ng kapayapaan ngayon upang ipagpatuloy ang iyong paglalakbay ng may kumpiyansa nito ng mga damdamin tulad ng pait, inggit at galit? Ngunit ang baluti ng katuwiran ay nagsisilbing hadlang na hindi lamang humaharang sa mga negatibong impluensyang iyon, kundi nagpapadalisay din sa ating mga intensyon na iniayon tayo sa mga pamantayan ng Diyos. Nadama mo ba na mahina ka sa mga panlabas na impluensya at kailangan mong protektahan ang iyong puso? Desisyon. Kung walang pag-iingat, ang mga pag-iisip tulad ng takot o galit ay maaaring mahawahan ang ating loob. Dito mahalaga ang panalangin at pag-aaral ng salita na kumikilos bilang mga filter na nagpapadalisay sa ating mga damdamin at kaisipan. Paano mo pinangangalagaan ang iyong puso laban sa mga negatibong impluensya ng mundo? Isang pinoprotektahang puso ay kumikilos ng may higit na habag at pasensya na nagpapakita ng biyaya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na relasyon. Paano mo napansin na ang isang mabuting puso ay nakaka-impluensya sa iyong mga pagpili at sa loobin sa iba? Nagtatanggol sa atin laban sa mga panloob na pag-atake. Sinisikap ng kaaway na maghasik ng mga pagdududa tungkol sa ating pagkakakilanlan na nagpapadama sa atin na hindi tayo karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit kapag ang ating mga puso ay binabantayan ng katuwiran ni Kristo, nawawalan ng kapangyarihan ang mga kasinungalingang iyon. Alam natin na tayo ay minamahal na mga anak ng Diyos at ito ay nagbibigay sa atin ng lakas sa harap ng mga pag-atake sa ating pagkakakilanlan. Paano mo napalakas ang katiyakan ng iyong pagkakakilanlan kay Kristo? Upang mamuhay na naaayon sa mga layunin ng Diyos, ang protektadong puso ay hindi malalampasan sa mga kasinungalingan ng kaaway at malayang sundan ang landas na inilatag ng Diyos para sa atin. Pagnilayan, kumusta ang kalagayan ng iyong puso ngayon? Ano ang kailangan mong protektahan o dalisayin upang mas maiayon sa banal na kalooban? Jesus mismo ang nagbigay sa atin ng halimbawa nang tuksuhin sa ilang, ginamit niya ang kasulatan upang labanan si Satanas. Sa katulad na paraan, kailangan nating masangkapan ng salita upang harapin ang mga espiritual na bitag na nakakaharap natin araw-araw. Kung wala ang espada ng Espiritu, tayo ay mahina, ngunit sa pamamagitan nito, maaari nating ipahayag ang katotohanan at baguhin ang anumang sitwasyon. Ginamit mo na ba ang salita ng Diyos bilang iyong sandata sa mga espiritual na labanan? Emosyonal na pagsisikap, ngunit sa katotohanan ng ating mga salita batay sa kasulatan ay may napakalaking kapangyarihan. Ang espada ng Espiritu ay nagpapahintulot sa atin na kontrahin ang mga kasinungalingan ng kaaway gamit ang banal na katotohanan. Kung sinubukan ng kaaway na sabihin sa iyo na hindi ka mahal, ang salita ay tumugon sa mga pahayag tulad ng inibig kita ng walang hanggang pag-ibig, Jeremias 31:3. Paano mo ginagamit ang salita ng Diyos upang harapin at madaig ang mga panlilinlang ng kaaway? Ang paggamit ng espada ng Espiritu ay nangangailangan ng aktibong pangako sa salita ng Diyos. Sinasangkapan mo ba ang iyong sarili araw-araw ng kaalaman sa banal na kasulatan upang madaig ang mga kasinungalingan at paghihirap na iyong kinakaharap? Mga pag-iisip tungkol sa hinaharap, naghahasik ng kawalan ng katiyakan at takot. Ngunit sa mga sandaling iyon, maaari nating itaas ang espada ng Espiritu at ipahayag ang katotohanan ng salita ng Diyos.
sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan, ng pag-ibig, at ng katinuan. 2 Timoteo 1:7. Naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng pagpapahayag ng mga talata sa panahon ng pagdududa o takot? Ang pagsasanay na ito ay nagpapaalala sa atin na ang pananampalataya ay hindi lamang nagtatanggol, ngunit nakakasakit din. Ang paggamit ng espada ng Espiritu ay nangangailangan ng patuloy na pagpapakain ng banal na kasulatan, pag-aaral at pagsasaulo ng mga sipi na nagiging sandata natin sa panahon ng labanan. Anong mga talata ang inihanda mo upang harapin ang iyong mga hamon? Ating posisyon, kundi isinusulong din natin ang layunin ng Diyos para sa atin. Ang pagpapahayag ng kasulatan ay tulad ng pagkuha ng teritoryo sa espiritual na kaharian na inaangkin ang pag-aari natin sa pamamagitan ng banal na karapatan. Ang isang kapaki-pakinabang na kasanayan ay ang pagsasaulo ng mga partikular na talata na direktang naaangkop sa iyong mga lugar ng pakikibaka. Halimbawa, kung may pag-aalinlangan ka tungkol sa iyong pagkakakilanlan, maaari mong isaulo ang Efeso 2:10, sapagkat tayo ay kaniyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa. Nagugol ka na ba ng oras sa pagsasaulo ng mga talata para sa iyong espiritual na mga laban? Pangako ng Diyos sa kanilang buhay na nagdadala ng pag-asa at liwanag sa kanilang mga kalagayan. Ang gawang ito ng pananampalataya ay maaaring maging pagbabago, hindi lamang para sa kanila, kundi para sa iyo rin, dahil ito ay nagpapaalala sa iyo ng kapangyarihan ng salita sa pagkilos. Ginamit ni Jesus ang kasulatan para harapin ang kaaway sa ilang, at magagawa rin natin ito para pasiglahin ang ating mga kapananampalataya. Mayroon bang isang tao sa iyong buhay na makikinabang sa pakikinig sa mga salita ng pampatibay loob batay sa salita ng Diyos? Pinakamakapangyarihang sandata sa espiritual na labanan. Ito ay nagpapahintulot sa atin na lansagin ang mga kasinungalingan ng kaaway at lumipat patungo sa mga plano ng Diyos para sa atin. Huwag maliitin ang epekto ng isang salita ng katotohanang binibigkas ng may pananampalataya, dahil may kapangyarihan itong baguhin ang mga pangyayari at magdala ng tagumpay. Itinaas mo ba ang espada ng Espiritu ngayon upang labanan ang mga kasinungalingan at isulong ang mga banal na layunin? Baluti ay nananatiling isang hindi gumagalaw na kasangkapan. Ngunit kapag nananalangin tayo na may kaugnayan sa banal na Espiritu, ang bawat piraso ay nagiging buhay at mabisa. Ang pagdarasal sa Espiritu ay direktang nag-uugnay sa atin sa puso ng Diyos, na nagpapahintulot sa atin na tumanggap ng lakas, pag-unawa at direksyon sa ating mga laban. Higit pa sa isang kahilingan para sa tulong, ang panalangin ay isang makapangyarihang sandata na naglalagay sa atin sa espiritual na autoridad. Naisip mo na ba ang magiging epekto nito sa iyong buhay upang gawing iyong pinakamakapangyarihang kasangkapan ang panalangin? Hindi tayo marunong manalangin. Tinitiyak sa atin ng Roma 8:26 na ang Espiritu mismo ang namamagitan para sa atin sa mga daing na hindi mabigkas. Ang ganitong uri ng panalangin ay nagpapalakas sa atin at nagsasanay sa atin upang harapin ang anumang kahirapan, kahit na matuklasan ang mga plano ng kaaway bago siya kumilos. Ano kaya ang magiging araw mo kung sisimulan mo ito sa isang panalangin sa Espiritu na humihingi ng pag-unawa at proteksyon? Ipinakamahihirap na kalagayan kapag dinadala natin ang ating mga pasanin sa trono ng Diyos. Nakakahanap tayo ng kapahingahan, karunungan at lakas upang magpatuloy. Dito sa lugar na ito ng matalik na pakikipag-ugnayan sa Diyos, kung saan natuklasan natin na atin na ang tagumpay, hindi dahil nasakop natin ito ng mag-isa, kundi dahil natiyak na ito ni Kristo. Bakit hindi gawing pagkakataon ang iyong mga hamon upang lubos na umasa sa Diyos ng panalangin, pamamagitan ng taimtim
na panalangin. Walang laban na hindi natin malalampasan kapag tayo ay pumuwesto sa ating sarili sa panalangin, ganap na nagtitiwala sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Naglaan ka ba ng oras ngayon upang manalangin sa Espiritu na nagpapahintulot sa Diyos na pangunahan ang iyong mga laban at bigyan ka ng lakas upang mapagtagumpayan, emosyon at kilos? Ginagamit ng kaaway ang mga muog na ito para sirain ang ating pananaw sa ating sarili, sa iba at maging sa Diyos. Gayunpaman, ang baluti ng Diyos, lalo na ang helmet ng kaligtasan at ang espada ng Espiritu, ay nagsasanay sa atin upang talunin ang mga kasinungalingang ito. Sa pamamagitan ng katotohanan ng salita ng Diyos, mababago natin ang ating isipan at mapapalitan ang negatibong kaisipan ng banal na katotohanan. Anong mga kaisipan ang pinahintulutan mong sumakop sa iyong isipan at naaayon ba ang mga ito sa katotohanan ng Diyos? Magpakita bilang patuloy na pag-iisip ng kabiguan, pagkakasala o takot. Alam ng kaaway na kung kinokontrol niya ang ating isip, maiimpluwensyahan niya ang ating mga emosyon at mga desisyon. Dito gumaganap ng mahalagang papel ang helmet ng kaligtasan na nagpapaalala sa atin ng ating pagkakakilanlan kay Kristo at nagpapalaya sa atin mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Sa tuwing bumangon ang mga negatibong kaisipan, maaari nating harapin ang mga ito sa katotohanan ng ating kaligtasan. Nagamit mo na ba ang helmet ng kaligtasan upang protektahan ang iyong isip laban sa mga pag-atake ng kaaway? Halimbawa, kung susubukan ka ng kaaway na kumbinsihin na ikaw ay walang halaga, maaari mong ipahayag, "Ako ay gawa ng Diyos, nilikha kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa." Efeso 2:10. Sinasanay mo ba ang paggamit ng salita ng Diyos upang baguhin ang iyong isip at labanan ang mga kasinungalingan ng kaaway? Katotohanan at harapin ng anumang mga muog na sumusubok na pumipigil sa iyo. Ang banal na Espiritu ay kumikilos bilang ating gabay na naghahayag ng mga lugar kung saan tayo naniwala sa mga kasinungalingan at tinutulungan tayong palitan ang mga ito ng katotohanan ng Diyos. Kapag nananalangin tayo, hinihiling natin sa Diyos na baguhin ang ating isipan, na iayon ang ating mga iniisip sa kanyang mga pangako. Ang isang kapaki-pakinabang na kasanayan ay maglaan ng ilang sandali bawat araw upang ibigay ang iyong mga iniisip sa Diyos na humihiling sa Kanya na dalisayin at i-renew ang mga ito. Inanyayahan mo ba ang banal na Espiritu na ipakita sa iyo kung anong mga pattern ng pag-iisip ang kailangan mong baguhin? Espiritu ay nagsasanay sa atin upang sirain ang mga kuta ng isip at mamuhay sa kalayaan ng katotohanan ng Diyos. Kapag isinuot natin ang lahat ng sandata at isinaaktibo ito sa pamamagitan ng panalangin at ng salita, haharapin natin ang ating mga labanan sa isip ng may banal na kapangyarihan at autoridad. Pinahintulutan mo ba ang baluti ng Diyos na protektahan ka at baguhin ang iyong isip sa mga lugar kung saan mo ito pinakakailangan? Laban, yung palagi nating kinakaharap at kung hindi matutugunan ay maaaring maging mas malalaking hamon. Mga pagdududa, panghihina ng loob at ang mga tukso ay maaaring lumitaw sa banayad na paraan. Ngunit kapag tayo ay nilagyan ng baluti, hinaharap natin ang mga sitwasyong ito ng may pananampalataya, katotohanan at katarungan. Natitiyak mo bang isuot ang iyong baluti kahit na sa pinakakaraniwang mga pangyayari? Isang padalus-dalus na desisyon sa pananalapi ay mga pagkakataon para sa pag-atake ng kaaway. Ang sinturon ng katotohanan ay tumutulong sa atin na makilala kung ano ang totoo sa kung ano ang mapanlinlang. Pinoprotektahan ng baluti ng katarungan ang ating mga damdamin at ang kalasag ng pananampalataya ay humahadlang sa mga pagdududa bago sila mag-ugat sa ating isipan.
Naranasan mo na ba ang pakiramdam na harapin ang isang ordinaryong araw habang ganap na protektado ng baluti ng Diyos? Nakakapinsalang mga desisyon, ngunit maaari tayong mailigaw ng mga ito sa landas ng Diyos. Ang pagiging maayos na nilagyan ng baluti ay neutralisahin ang kapangyarihan ng mga tuksong ito. Halimbawa, kapag natutukso kang huminto sa pagdarasal pagkatapos ng nakakapagod na araw, tinutulungan ka ng kalasag ng pananampalataya na labanan at mapanatili ang iyong espiritual na pangako. Paano mo haharapin ang mga tuksong dumarating sa iyong pang-araw-araw na buhay? Ng Ebanghelyo ng Kapayapaan ay nagbibigay daan sa atin na dalhin ang katahimikan ni Kristo sa anumang kapaligiran, maging sa tahanan, sa trabaho o sa komunidad. Kahit na sa gitna ng labanan, maaari tayong kumilos ng may karunungan at pagmamahal na sumasalamin sa mensahe ng Ebanghelyo sa ating mga aksyon. Paano mo na ibahagi ang kapayapaan ni Kristo sa mga tao sa iyong paligid? Matatag sa harap ng mga hadlang sa pang-araw-araw na buhay. Ang buhay Kristiyano ay isang patuloy na paglalakbay ng pananampalataya at ang pagiging handa para sa bawat hakbang, gaano man ito kaliit ay tila, ay gumagawa ng malaking pagkakaiba. Anong mga bahagi ng iyong buhay sa tingin mo ang nangangailangan ng proteksyon at kapangyarihan ng baluti na ito? Huwag ipagpaliban pa ang desisyong ito. Tinawag ka ng Diyos upang maging isang mananagumpay, ngunit makakamit mo lamang ito sa pamamagitan ng pagiging ganap na kagamitan. Iwanan sa mga komento kung aling piraso ng baluti ang sa tingin mo ay kailangan mong palakasin sa iyong buhay. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, gawin na ito ngayon at i-activate ang mga notification para patuloy na makatanggap ng content na tutulong sa iyong umunlad sa espiritual at mamuhay sa kabuuan ng tagumpay na inihanda ng Diyos para sa iyo. Sama-sama tayo sa paglalakbay na ito